Lifestyles journey. And indeed, it is a great blessing to each and every one of us na nandito tayo ulit, nagpasiglahan sa bawat isa, no? Nagbigay ng positivity, ng energy sa bawat isa sa atin. And most of all, it is of God's mercy talaga, no? The Lord's great love that we are not consumed because His mercies never fail us. Kaya we are new every morning. Great is thy faithfulness. So yun talaga yung pinapasalamatan natin because grasya lang yun sa Ginoo nga naapata karon diri, nga nakapagpatuloy pa ta, and nakapag-inspire pa ta sa bawat isa sa atin. So it's another Monday, a new week, and I know that this new week is another opportunity para sa bawat isa sa atin. Not just to build our business, but to become better than we were last week. Kaya isa ako, sobrang happy ako. Thank you so much ating mga win sharers. Grabe, sobrang happy ako because kasama ko sila last week sa aming incentive. No, first time naming nakapag-trail. Grabe, ang saya talaga, no? Hindi naman talaga mai-measure ang saya pagkasama mo ang mga lifestylers. Yes or yes? And yes, of course. At itong Zoom, kahit naka-Zoom lang tayo ngayon, hindi pa rin mai-measure ang saya na nagkita-kita. It's a fellowship, a Zoom fellowship that we have today na hindi man tayo nakapagtrabaho we stay for how many hours here, pero I know that God will give back the blessings because ang heart natin willing to listen and willing to learn and willing to grow. So sabi ko nga, we are not just building our business, but to become better than we were last week. Kaya may tanong ako sa inyo. How many of us are excited for the brand new Recording week? in progress. Type excited. Mawala yung kaba natin. Type excited at alam ko andyan kayo. Kasama ko kayo sa workshop natin. Yes, thank you so much everyone for your response. Yes, ang dami at I'm sure naman lahat tayo excited, no? And who among us remember our first day in Lifestyles? Naalala niyo pa ba? Sabi nga ng host natin kanina ni Ma'am Beauty, sino ang first time nakapag-join ng ating Monday workshop? Walang may nag-type. So ibig sabihin, mga kuan na ta, mga unsa ni, mga gurang na di ay ta diri, no? Mga hindi na tayo first time na mga old na tayo dito. Kaya ang itanong ko na lang, kasi itanong ko sana sino ang first time na nakapag-join ng Monday workshop. Wala mang nag-type kanina, so old na tayo. Ang tanong ko na lang, sino sa atin ang naka-remember ng our first day in Lifestyles? Hindi na ba maalala yung first day na yon? No, hindi na ba naalala ang excitement na mayroon ka nung first day na yon? Yung kaba na nagsabi ka ng yes dahil hindi alam ng pamilya mo, hindi na alam ng asawa mo na nakapag-desisyon ka na mag-join sa Lifestyles? Or naalala niyo pa rin ba yung hope na nakikita mo dito, the first presentation, the first na doon mo nakita, kasi sa Jumpstart parang doon talaga kung alam niyo lang, kung nakinig lang kayo sa Jumpstart last Sunday, kagabi, no? Thank you so much, Ma'am Liza. Grabe, doon mo talaga makikita na, uy, may mga dreams pa pala ako, no? May kailangan pa pala akong tapusin, or hindi man tapusin, may kailangan pa ba akong simulan? And that's the hope, the dream that maybe, no, habang sinasabi sa iyo yung opportunity na mayroon ka, nag-create sa isipan mo na magkaroon ka ng dream na maybe or someday or just maybe the business na inintroduce sa atin could change our lives. Not only our lives, but the lives also sa mga tao na nashiran natin ng opportunity. And you know what? Every distributor has a story. Yes or yes? Yes, of course. And the question again is, are you still writing yours? Sabi nga ni Ma'am Lai kanina, it's the comeback. Pero sure ako, bago niya nagdesisyon na magbalik, mayroon siya isinulat na story.
ang comeback niya ay to continue na lang the story na sinimulan niyang isulat, no? So kaya nga gusto ko muna dito i-share sa inyo, okay lang ba na magkwento muna tayo saglit, no? Because ang ikwento ko naman is related naman sa topic ko ngayon because this morning maglalakbay tayo. Mayroon tayong journey na lalakbayin, no? The journey, every step has a purpose. No, sabi ko, naranasan na ba natin na mag-travel? Of course. Naranasan na ba natin yung sobrang haba ng travel? Ako first time kong nakapag-drove nag-travel kami from Dumaguete, no? Si Ma'am Beauty ang nag-drive from Dumaguete to Jensan. Pagbalik, dahil sumakit na yung ulo niya, ako na yung nag-drive from Jensan to Dumaguete. So isipin niyo, 14 or 16 hours na mag-drive ka, tapos hindi pa ganun ka, hindi mo pa alam kung ano yung dinadaanan mo. Basta lang, nag-monitor lang sa amin si GMD June, saan na kayo? Huwag kayong dumaan dito, huwag kayong ganyan. So ang point is, kung mag-trip tayo, like for example, na pag-usapan natin magkaroon ng long trip, ang una talaga nating iniisip is, ilang oras ba tayo makarating sa destination na yon? No? So yun talaga ang gusto natin makuha. Ang time na possible na makarating tayo doon. No, sometimes hindi natin yun, pero nang nagsimula na tayo maglakbay, nag-travel, minsan nawala na sa isipan, unti-unti nang mawala sa isipan natin yung oras na kailangan makarating tayo doon because we realize as we travel, the destination wasn't the only thing that mattered. Because sometimes, ang daming mga lessons along the way, marami tayong mga nakikita, may mga beautiful places na makikita natin na, uy, maganda dito. Stop muna tayo, mag-picture tayo, o ganyan. So, ano na yan, nabawasan na yung oras na iniisip mo na makarating tayo doon. And then, nagbigla tayong naghinto dahil kumain tayo sa restaurant, may nakita kang tao na kakilala mo. Tapos nagchika-chika na kayo, hindi na natin namalayan, another time na naman ang na-consume natin dahil may tao kang na-met, nag-usap kayo, and then another unexpected is the detours. Hindi natin alam, nasa unahan pala, nasira yung daan, inaayos yung daan, kaya wala tayong ibang choice kundi follow the detours, no? And that detours pala became the most meaningful part of the journey. And I believe our life's journey is very much like that. Na-imagine nyo ba? Na-imagine nyo ba yon na habang naglalakbay ka, parang ito yung life's journey ko. Na sometimes, we became focused on arriving. Doon tayo nakasenter yung mind natin na kailangan maka-arrive tayo doon, but we forget to appreciate what we're learning along the way. Siguro ang iba sa atin nag-join because of our health. Kadalasan, no? Mostly talaga nag-join sa lifestyles because of health. Health reason. Because we have these amazing products, no? Yun ang pinapasalamatan natin dahil napaka-amazing talaga ng products natin. Ang iba naman, nag-join sa lifestyles because gusto natin magkaroon ng additional income. Lalo na sa panahon ngayon, hindi pwedeng isa, dalawa ang source of income mo. Dapat marami. But good thing na dito tayo sa isang opportunity na kahit ito lang yung focus natin, kahit ito yung gagawin natin, seriously, bibigyan tayo ng income na gusto natin. Yes or yes. And ang iba naman ay nag-join sa lifestyles because naniwala sila sa atin. Hindi man sa health, hindi man sa additional income, but naniwala sila sa iyo, naniwala sila sa akin na na-share ko sa kanila ang opportunity na to. And some of us joined lifestyles because we wanted a better future para sa ating family. Pansin nyo, iba-ibang reasons na mayroon tayo bakit nag-join tayo sa lifestyles. But different reasons, but one journey. Isang journey lang ang nilalakbay natin kahit ang dami nating reasons kung bakit nandito sa lifestyles tayo. So whether you've been in lifestyles for 1 week, kasi walang first time dito na kanina, no? So maybe nandito tayo sa lifestyles for 1 week, for
5 months, 6 months, for 2 months, or even 1 year, 10 years, 15 years, 20 years. Kung gaano ka man katagal dito sa Lifestyles, we are all still in our journey. Habang andito ka pa sa Lifestyles, we are still on our journey. And ngayon, hindi natin pag-usapan yung ranks. Hindi natin pag-usapan yung mga incentives dahil given naman yun dito sa Lifestyles. Hindi natin pag-usapan yung mga number of years, kung ilang years ka na andito sa Lifestyles, because ngayon pag-usapan natin ang ating sarili. We will talk about ourselves because as we build our business, God is building us. Yes or yes? Yes, of course. And another question, how do we stay committed to the journey until we reach our God-given destination? So ikaw, ako, tayo makasagot niyan kung paano tayo committed sa journey na kung saan ito yung gustong iabot or marating natin here in Lifestyles. So another question is, ito yung saklap. Have you ever reached a point in your journey where you ask yourself, Lord, tama pa ba itong ginagawa ko? Tama pa ba to? Baka hindi na to tama, no? Maybe because nagumagawa ka naman but the results are slow. Ang bagal naman. Or sometimes, baka isipin natin na kaya tayo nakapagtanong because parang hindi na tayo naintindihan ng tao. Na kahit nga sa pamilya natin, hindi na tayo maintindihan ng anak natin, hindi na tayo maintindihan ng asawa natin. Kaya minsan nakatanong, tama pa ba to yung ginagawa ko? Or you've been rejected. Yes, kahit wala naman sa Lifestyles, makaranas tayo ng mga rejections. Pero bakit iba? Bakit iba yung mga rejections na naranasan ko na nandito ako sa Lifestyles? Or maybe, or simply maybe, sabihin mo sa sarili mo, pagod na ako. Ginawa ko na lahat, pero wala. Kaya pagod na ako. So kay pagod ka, anong mangyayari? Nag-isip ka na? Baka hindi ito para sa akin. Relate ba tayo dyan? Baka hindi ito para sa akin, baka pinipilit ko lang yung sarili ko na gawin ko ito at hindi naman ito para sa atin. I think lahat tayo nakaisip ng ganyan. Nakaisip tayo minsan ng ganyan. Whether bago ka pa lang sa Lifestyles or matagal na tayo, dumaan tayo sa season na ganyan. Because seasons nga yung journey natin dito. And the truth is, ito yung isipin natin, bago pa man na tayo magpaulit-ulit na tanungin yan sa ating sarili, dapat masaksakto sa isipan natin that every successful person has a story. Diba? So, gusto natin maging successful dito, no? We are stretching our mind because sabi nga, nung naalala nyo yung topic ni GMD June about the brain, gusto ng brain is yan lang, normal lang na life. Pero we are stretching our mind. Nagkaroon tayo ng mind shifting because gusto natin makuha yung success. And at yung journey na ginagawa natin, na kukunin natin yung success, hindi yun, sabi ko, hindi yun nakukuha ang success kung walang journey. No? Dadaan talaga tayo sa paglalakbay toward success because paulit-ulit na nga sinasabi na ang success is not overnight. At yung journey na yon, anuman ang matatahakin natin habang lumalakbay tayo, doon tayo huhubugin or doon huhubugin ang ating pagkatao. Because most people focus on destination. Dito sa Lifestyles, minsan gumagawa tayo because ang nakamotivate sa atin is the promotion. Ginagagawin ko to para makuha ko yung gusto ko ma-promote ako, this cut off. Or gusto natin makuha yung income, no? Doon tayo nakafocus. Yung recognition, dream car, dream house, travel, helping our family. Those are beautiful goals. Walang masama doon dahil maganda naman talaga at dapat naman talaga magkaroon tayo ng goals. But here's something God has been teaching me. The destination may inspire us, but the journey transform us. Hindi lang pala tayo dinadala ni Lord sa destination. Mas importante kay Lord or mas importante sa Kanya na kung sino ka
nagiging sino ka habang naglalakbay tayo. So today, I'd like to share with the word journey. Kaya nag-story ako because the topic nga i-share ko sa inyo ngayon is the journey. Every step has a purpose, no? Kaya doon tayo, hindi tayo lalabas sa word na journey, no? Doon lang tayo maglalakbay. Pag-isa-isahin natin ang salitang journey. So mag-start tayo sa letter J, no? The spelling of journey is Journey. So unahin natin si letter J. Sabi dito, journey begins with joy. No? Alam nyo, kapag nagsimula, kung pagsimula ang pag-usapan natin, no, may isang bagay, kadalasan una talaga is na-excite tayo, no? Na-excite tayo pag una pa lang excited ka, curious ka, ano kaya ang mangyayari dito, no? Ano kaya ang gagawin dito, no? Naalala, sabi ko kaya nga sinabi ko sa inyo, naalala niyo pa ba yung first day niyo sa Lifestyles? Yung first time niyo makilala si Lifestyles, yung first time yung makainom ng intra, no? Anong feeling, anong joy, anong kagalakan ang naramdaman mo nung pag-inom mo ng product, unti-unting na-address ang mga health challenges natin. Yung first training na nag-attend ka, no? Yung first presentation, habang ginagawa mo na ang life sales business, yung first prospect, naalala niyo pa ba yung first prospect ninyo at unang taong nakausap ninyo nung nag-start kayo sa Lifestyles? Kung hindi nyo na naalala, balikan natin, alahanin natin yon, no? Dahil doon, nagiging excited tayo, na-inspired tayo doon, masaya tayo doon. At bakit? Kasi may pangarap tayo. Habang sinimulan tayo, tinuruan tayo, mangarap ka. At may purpose tayo, bakit ginawa natin yon. And of course, the hope na dala natin, na i-share natin sa ating pamilya at sa ibang tao. Pero ito yung sad part, na habang tumatagal, no? Habang ilang months, ilang years, no? Ilang months, a week, months, a days, weeks, months, years na tayo dito, dumarating ang mga challenges sa buhay natin, may mga rejections, may mga delay, may disappointment, no? At minsan, hindi na natin namamalayan, nawawala na rin sa atin yung joy na siyang dahilan kung bakit tayo nagsimula. Di ba? Habang nagpa-counsel tayo sa ating mga mentor, yun lang naman ang laging sinasabi nila, no? Balikan nyo ang panahon na nagsimula ka dito. Tama ba? Yes, balikan dahil when we recall the first time na nag-join tayo dito, doon babalik yung excitement natin, no? Hindi sinasabi na ang strength natin ay promotion. Yes, ma-promote ka dito pag ginawa mo si Lifestyle seriously. May income, given ang income dito. Achievements mayroon. Pero ang sabi dito, the joy that you will experience the first time or the moment na naniwala ka sa Lifestyles, yung joy na yun ang binigay sa atin ni Lord na strength. Because nakita ni Lord ang saya ng puso natin, no? Kaya the source will give us the joy na kinakailangan natin para kung ano man ang mga challenges na naranasan natin sa buhay, patuloy at patuloy tayong makakalakad. Kaya gusto kong tanungin ang bawat isa sa atin, naaalala mo pa ba kung bakit nagsimula ka? Nandun pa ba yung excitement hanggang ngayon? Nandun pa ba yung joy? Kung medyo nawala na, I hope our topic today will remind us to go back to your first joy. No? Co-lifestylers, ang ibig sabihin ng journey begins with joy ay piliin nating magsimula ng may kagalakan. Kasi mahirap naman pag ginagawa mo ang isang bagay na hindi ka happy, di ba? Pag malayo yung puso mo sa ginagawa mo, wala, no? Pero kahit na anong mangyari, pag naggagala ka, parang may joy, may tuwa, may saya sa puso mo, yes, mabigat pag hindi ka masaya na ginagawa mo ang isang bagay. Pero kung may joy man yun, no? Every meaningful journey starts with a joyful heart talaga. Kaya gusto mo magkaroon ng magandang journey?
kailangan magalak ka. Grateful ka. Happy ka na ginagawa ang isang bagay. Pero eto, hindi ibig sabihin na dahil masaya ang simula, madali na ang journey. No? Gawin lang natin yun because sabi nga ng Bible, the joy of the Lord is your strength. So ibig sabihin, kung walang joy, hindi mo magiging magiging weak ka. Kaya dapat patuloy kahit na alala ko nga si Ma'am Feli, kahit na hindi sabi nga niya, kahit hindi niya gusto. Pero happy lang siya na ginawa, no? Gagawin niya, happy siya. Kaya anong nangyari ngayon? Alam ko si Ma'am Feli, siya yung hindi natin makalimutan na magsasalita. Laging nakasmile, laging nakatawa. Because nakita mo na there's joy sa kanyang puso na kahit anong ginagawa niya, masayang-masaya siya. Kaya nga sabi ko, sa bawat journey, may harapin naman talaga tayo mga challenges. Kahit hindi sa lifestyles, kahit sa personal life, outside lifestyles, hindi natin maiwasan, nandun talaga yung mga challenges. At dun tayo dalhin sa next letter natin. After J, the next letter is letter O. So letter O na tayo, sabi dito, obstacles shapes the journey. Sabi dito, obstacles are not signs to stop. They are opportunities to grow, no? Ang obstacles, ito yung sunod na letter, ito yung sunod na chapter after nagkaroon tayo ng joy. Kasi hindi naman lahat, sabi ko, hindi lahat ng araw nakatawa ka. Maybe nakasmile ka ngayon, mamaya sad ka, mamaya happy ka naman. And that's normal. Normal ang life pag ganun. At alam nyo, wala pa akong nakilalang taong naging successful na walang pinagdaan ng mga obstacles sa buhay. Lahat meron. Kahit sino ang tanungin mo. Kung sa business, may rejection, may mga canceled appointments, may mga prospect na sin zone ka lang. No? Isa yun sa mga obstacles, isa yun sa mga hadlang ng journey mo. May pagkakataon na parang ang bagal ng progress. At minsan, ang pinakamahirap na obstacles ay ang sarili na nating doubts. Ito yung pinakamabigat. Na pag sinimulan mo nang nakaranas ka ng challenges, bigla ka nang nag-doubt. No? Naalala mo nung si Jesus Christ, kasama niya si Peter, no? Nakafocus na sana yung mind niya sa kay Lord, na patawirin siya sa makalakad siya sa water. Pero nagsimula ang kanyang doubt, no? Kaya doon nakita natin sa lighthouse sa picture, no? Sabi dito, ang lighthouse kapag may bagyo, tingnan mo hinampas ng alon. Sobrang alon, may bagyo, may mga kung ano-ano pang mga challenges na dumaan sa isang lighthouse. Kapag may bagyo, hindi naman mawawala ang lighthouse. Andyan siya because kailangan 'yon, no? Nanatili siyang nakatayo, patuloy siyang nagbigay ng direksyon. Ganon din ang buhay natin, no? Hindi inaalis sa atin ang mga obstacles or mga bagyo sa atong kinabuhi because kanang mga bagyo sa atong mga kinabuhi, yun ang nagpapatibay sa atin at yun ang nagbibigay sa atin ng direksyon at lakas para makatawid tayo at para makapagpatuloy tayo sa ating journey. Because may mga trials talaga, no? May mga trials talaga because habang ginagawa natin si lifestyles, hinuhubog yung faith natin dito. Dahil hindi pwede, kaya nga sabi ko, so kung magpainom tayo ng products, dapat mag-pray tayo kung first time natin pinainom or kahit na lahat na pinainom natin ng products, dapat huwag natin kalimutan i-pray sila because the products is yun, mga instrumento lang sila, no, para makapagpagaling sa mga challenges, health challenges ng tao. It's our prayer and the faith na yung product natin ang makapagpagaling. Kaya minsan tinatry yung faith natin kung gaano tayo katatag, no? Hindi man agad-agad magiging matatag ka, pero kung patuloy at patuloy tayo, no? Yung faith na mayroon tayo, yun ang nagbigay sa atin ng patience. Kaya napakaganda talaga ang verse ng James 1:3, the trying of your faith worketh patience, no? Hindi sinabi ni Lord na ang trials ay sisira sa atin. Hindi makasira ang trials. Kaya kung may mga challenges, sabihin natin na ayoko na. Bakit pa ako nag-lifestyles
No, parang sinira, wag naman nating sirain si lifestyles dahil hindi si lifestyles ang dahilan, no, kundi hindi tayo, no. Ang lifestyles nagbigay sa atin ng hope, nagbigay sa atin ng opportunity, tayo ang nagdadala, tayo ang nagbi-build, sarili natin ang nagbi-build. Kaya yung trials, mga challenges na hinaharap natin, hindi sila yung sisira sa atin, but they produces something. Ano 'yon? They produces patience. Yes? And character. Kasi habang hindi na lahat tayo dito, iba-iba yung personality natin dito. But because of lifestyles opportunity, the trainings, the workshops that we had, ito yung naguhubog sa atin to become a better person. At habang tumatagal tayo sa journey natin sa lifestyles, nagiging mature tayo. Kaya nga sabi ni Ma'am Beauty kanina, na kahit magtawid sa daan, totoo yan. Takot talaga ako. Takot akong matulog mag-isa. Takot akong magbiyahe mag-isa. Dahil nga sobra kong dependent sa husband ko. Pero habang ginagawa ko ang lifestyles, kaya pinapasalamatan ko kahit ngayong asawa ko, sabi niya, anong meron sa lifestyles na nag-iba ka na? No, mayroon talaga siyang nakitang pagkakaiba dahil I can decide na sa sarili ko. I can, sabi nga, babanggain ko na, binangga ko na nga yung aso. Ganon, ibig sabihin, hindi naman ganon tayo katapang, kundi nagiging mature tayo habang ginagawa natin ang business, habang nagpatuloy tayo sa ating lifestyle journey. And aside from that, our faith, no? We become stronger, stronger, and stronger. Kaya kahit kung kayon parang madali pa tayong matinag sa mga challenges, patuloy lang tayo sa ating journey dahil sure ako magiging matatag tayo sa ating faith kung patuloy tayong gagawin ang journey, no? Binangga ang suba. Yes, grabe, no? Kaya sa halip na itanong natin, Lord, bakit nangyari ito sa akin? Mas magandang itanong natin, Lord, ano ang gusto mong ituro sa akin sa season na ito? Kaya nga kung may mga challenges, huwag tayong mag-bar kaagad, huwag tayong magsalita kaagad. Kung pwedeng pumunta ka sa isang sulok, quiet place, at magmuni-muni ka at sabihin mo, thank you for these challenges at help me to understand kung ano yung ituturo, ano ang lesson na makukuha ko dito habang hinaharap ko yung season na to. Because every obstacle is an opportunity to grow. Kaya ilan ba sa atin ang may obstacles ngayon at this very moment? Ilan ba sa atin ang may mga obstacles na hinaharap? Maybe financial, family, na hindi na tayo naintindihan, no, na kung saan yung family sana yung biggest why natin dito, pero bakit hindi tayo maintindihan? Bakit iba yung tingin nila sa atin, no? Kahit anong explain natin sa ila, bakit ang bigat tanggapin na nandito tayo sa lifestyles? O kaya obstacles sa ating business, no? Nahirapan na tayo kung sino ba ang kausapin ko, nahirapan tayong magsimula, or our health. Siguro naman ang health natin, matulungan tayo because we have these amazing products. Now remember this, your obstacle is not the end of our journey. Excuse me. It's a part of our journey. Kaya wag mong sabihin na habang nagpatuloy ka, mawawala ang obstacles dahil part siya of our journey. If you're facing an obstacle today, maybe God isn't stopping you. Hindi ka sinabihan ng Panginoon na mag-stop ka. Maybe He is shaping you. Yes or yes? Are you learning? No, nasa pangalawang letter pa lang tayo. Kaya kung ang obstacle may purpose, ang sunod na tanong ay, ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagpatuloy ka? Bakit sinasabi ni Ma'am Lai na luglaylo na siya, pero nag-decide siya na bumalik siya sa lifestyles? Because the next letter, dun papasok yung letter U, understand your purpose. Alright, so kanina, sinabi natin ang obstacles ay hindi para pigilan tayo, kundi para palaguin tayo. But the question is, ano ba ang nagbigay sa atin ng dahilan para hindi sumuko?
yung paglaylo, pag-rest natin, hindi yun ibig sabihin na sumuko tayo. No? Nagpahinga lang tayo because may reason doon kung bakit ka nagpahinga. Na kahit may rejections, kahit mahirapan ka, kahit may disappointments, kahit may failures, patuloy pa rin tayo at bumangon pa rin tayo. Kaya nga mga advertisement, saan ka bumabangon? Nescafe lang yon. Pero sa life size, saan ka ba bumabangon? No? Sabi dito, understand your purpose. When your purpose is clear, everything becomes harder. Yes or yes? Naniniwala ako na isa sa pinakamalagang lesson sa ating journey ito. Because when your purpose is clear, your problems become smaller. So ngayon baka malaki pa yung problema na tinitignan natin, pero habang nagpatuloy tayo, ay nako, yung problema sisiw na lang 'yan, no? Sisiw na lang 'yan at minsan sabihin pa natin, sige, i-try sa ako, wala na challenge sa akong kinabuhi. Because yun pala ang nagpapatibay sa atin. Yun ang nagbabalik. Doon natin maintindihan na may purpose lahat ng mga nangyayari sa atin. Na kapag malinaw ang why mo, mas nagiging matatag ang how mo. Kasi nandun na yung why. No? Madali lang isipin yung why. Pero ang mahirap is the how. And that's our journey. Maraming tao ang gustong yumaman. O sige, yayaman ka ngayon. Pero hindi lahat alam kung bakit ka yayaman. Yun ang mahalaga, na alam natin bakit tayo payayamanin ni Lord. Yes or yes? Maraming gustong maging successful, pero hindi lahat may malinaw na purpose. Hindi naman pwede na basta maging successful lang ako. Dapat mayroong malinaw na purpose kung bakit tayo magiging successful. At kapag hindi malinaw ang purpose, tendency, madali tayong susuko. Kaya pagtanungin tayo ngayon, bakit kayo nandito? No? Alam kong busy tayo araw-araw. Yung oras na ito, ang dami mo pa sanang gagawin, no? Ang dami pa nating lalakarin, ang dami nating appointments, pero bakit tayo nandito? Bakit andito ka sa oras na ito? No? And bakit ka gustong magkaroon ng extra income? Kung problema natin ang financial, bakit gusto natin ng extra income? Bakit gusto nating ma-promote? No? Or baka para magkaroon ba ng magandang kalusugan? Gusto ba natin lang na andito sa lifestyles para magkaroon tayo ng magandang kalusugan? Yes, bibigyan talaga tayo ng magandang kalusugan sa awa ng Panginoon because maganda nga yung products natin. Pero hindi naman, baka yun din ang magiging dahilan na manglupay-pay ka because hindi naman tayo robot. Kaya nga minsan hindi tayo maintindihan ng ibang tao. Pag nagkasakit, pag nilalagnat, sabihin nila kaagad, abi ko nag-lifestyles ka, abi ko nag-intra ka. Ano ba? Robot ba tayo na hindi tayo makaranas ng mga ganong sakit-sakit? No? Or mas maraming oras sa family. No? Sabi na mas marami kasi may freedom, time freedom. Pero bakit nasaan ka nung birthday ni mama? Nasaan ka nung birthday ni papa? Wala. No? Kaya yun ang dapat ma-understand natin. Or para makatulong sa ibang tao, no? Ang sagot dyan ay siyang maging dahilan kung bakit magpatuloy ka. Kung ano man yung mga kasagutan doon sa tinatanong ko sa inyo, yun ang malinaw na dahilan kung bakit nagpatuloy tayo. No, kaya nga sabi ng verse in Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Ibig sabihin, God created each one of us with intention. Hindi tayo nandito, basta na lang iniluwal tayo sa mundo, wala lang, enjoy life. Nandito tayo because mayroon tayong purpose, no? Hindi tayo aksidente na nandito tayo sa lifestyles, no? Hindi tayo random, no? Na ang 43, 42, 43 kanina, naging 42. Para lang, basta lang, anyways, yung link natin, sinend natin sa lahat. Pero, thank you so much for the heart sa 43 na nandito ngayon because I know this is not an accident na nandito ngayon. Or baka may assignment ang mga mentor, kailangan mag-attend tayo ng trainings dahil may one battle of intra, pag 1 year straight walang absence sa mga workshop. Baka yun ang mga assignment or sinasabi may calling tayo.
yes, I believe this is a calling, no? Hard life today, happy life tomorrow. Oo, okay lang yan, no? Kasi alam natin happy tayo tomorrow because may calling tayo. This is a mission. Yeah. No, kung naintindihan lang ninyo, no, understand your purpose na nandito ka sa Lifestyles because this is your calling. May purpose tayo. Sa Lifestyles, hindi lang tayo nagbebenta ng products. Yes or yes? Hindi lang tayo nagbi-build ng negosyo. We're building lives. We're giving hope. We're helping families become healthier. At para sa akin, iyan ang tunay na purpose. No? Yes or yes? Gusto kong pag-isipan ninyo kung mawawala ang income. Kung wala na ba ang income ninyo, magpamanatili pa rin ba tayo kung bakit tayo nagsimula? If your answer is yes, then you've found your purpose. Alam mo kung ano yung purpose mo. Na kahit walang income, kahit slow, andito ka pa rin. Congratulations, you found your purpose. Because purpose doesn't just tell you where you are going. It reminds you why you started. Na? And yes, tapos na tayo sa letter U. Next letter, no? Sabi nga dito, pero kahit malinaw ang purpose, may isang susi para marating ang destination. And I'm so excited kung ano yung susi na yon. Hindi sapat ang excitement dahil nawawala yun. Hindi sapat ang purpose kasi minsan ang purpose magiging unclear, magiging lubog-lubog, usahay, no? may storm, usahay, lubog-lubog, usahay, clear. Kailangan dito, sabi niya, ang isang susi is to remain faithful. At ito yung next letter natin, sabi nga, success isn't built by occasional greatness, but by daily faithfulness. No? Kahit pinag-usapan natin ang purpose, na kapag malinaw yung why natin, hindi tayo madaling sumuko. No? Pero may isang tanong, sapat na ba ang purpose para maging successful? Ha? Sapat ba? What's your answer? Yes or no? No? No. Because maraming tao ang may pangarap, maraming tao ang may purpose, pero hindi lahat na natiling faithful. At yun ang tinitignan ni Lord sa atin. Yun ang gustong makita ni Lord sa bawat isa sa atin, the faithfulness, no? Sabi nga, magsaklap nga ang verse, no, sa Revelation 2:10, be thou faithful unto death. Grabe, hanggang kamatayan. Kaya nga sabi niya, patunayan niya ninyo kung talaga bang sobrang love niyo si Lifestyles. Kaya sabi nga, yung mga nanalaytay daw sa dugo sa mga lifestylers, dili na dugo. Intra na mo yung nanalaytay sa dugo. And that's the sign of you're being faithful, no, sa lifestyles. Kaya nga minsan, ginatest tayo, patunayan mo. No? Iba pala yung test dito sa Revelation, faithfulness unto death. No? Habang may lifestyles, manatili akong sa lifestyles. Alam nyo, isa sa natutunan ko sa buhay, sa lifestyles, hindi palagi ang hindi naman siguro palaging ang pinaka-talented na tao ang nagtatagumpay. Minsan ang nagtatagumpay ay yung hindi sumusuko. Yung araw-araw lang na ginawa ang dapat mong gawin, no? Kahit na alam mo hindi perfect yung ginagawa mo, pero consistent lang, ginagawa mo lang yung tuloy-tuloy lang araw-araw, no? Kaya gusto kong makita nyo anong nakita nyo picture dyan sa screen. Yan ay isang seed, no? Hindi ito naging puno overnight. Marami na, gasgas na yung story na yun, gasgas na yung quotes na yun, yung mga seeds, yung mga ganyan. Hindi yun, tawag nito, hindi yun nagiging puno overnight, no? Nagsimula ito bilang maliit na buto. Narinig pa ba ako? Yes? Teka lang. Marinig pa ako, Ma'am Bio? Okay, thank you. So yan, nakita natin sa screen, gusto kong ilarawan yung maliit na puno. Hindi naman ito naging puno overnight, no? Nagsimula ito bilang isang maliit na buto, tahimik, no? Nasa gilid, na hindi napapansin. Pero araw-araw patuloy siyang nag-grow. Patuloy siyang nag-grow. Ganito rin ang success, no? Hindi naman kailangan na mag-isigawan mo sa buong mundo, no? Sabi nga, work lang.
and let your success daw ang magsigaw, no? Hindi ito instant, no? Unti itong nabuo sa pamagitan ng daily faithfulness. Inalagaan mo lang, ginagawa mo lang hanggang sa lalago at lalago ito at makita ito ng maraming tao because ang dami na nitong mga bunga. So ganun din sa lifestyles, no? Hindi lahat ng araw excited tayo, no? Hindi lahat ng araw pagising mo excited ka. May mga araw na marami kang prospects, mayroon din namang araw na wala. May mga araw na marami kang sales, may mga araw din na wala. Pero ang tanong ay, nagiging faithful ka pa rin ba? No? Nagiging present ka pa rin ba? Nag-show up ka pa rin ba? Nagpa-follow up pa rin ba tayo? Nag-attend pa rin ba tayo ng mga trainings? At ito yung pinaka-importante, nag-pray pa rin ba tayo? Dahil doon nasusukat yung faithfulness natin. Baka nag-pray lang tayo because thank you Lord sa blessings. Hindi, may blessings o wala, may challenges o wala, dapat patuloy at patuloy yung pag-pray natin. Kaya nga sabi na, be thou faithful. No? Sabi dito, hindi naman sinasabi na maging perfect ka. Be thou faithful. Dapat napakinggan to ng bawat isa sa atin dahil napakagaan ng feeling pag marinig mo yung word na faithfulness, no? Hindi tayo hininga ni Lord ng perfection. Ang hinihingi ni Lord sa atin is consistency. Dahil pag nakita ni Lord nga, ay kabuutan ba sa akong anak, no? Kabuutan ba sa akong anak na si LV, na bisag gaulan, galusong sa ulan, kay ginagawa at ginagawa niya yung, alam niya yung purpose niya. Kaya the Lord will bless us because nakita niya kung gaano ka-faithful ang ating puso. Kaya gusto kong itanong sa inyo, ano ang isang bagay na alam mong kailangan mong ipagpatuloy kahit wala kang nakikita? Because this is the test of our faith, na kahit wala tayong nakikita, nagpatuloy pa rin tayo. So whatever man yan, no? Baka yun ay prayer life mo, baka yung gusto mong mangyari dito sa life's journey mo, kahit ganun lang kasimple, basta faithful ka lang na ginagawa, even the small things na sinimulan mo, I know God prepares the bigger things na para sa atin. Sa totoo lang, to be honest, may panahon din sa journey ko na gusto ko nang huminto. Alam niya ni Ma'am Beauty, alam niya ni Ma'am Lai, no? May mga pagkakataon na ang bagal talaga ng resulta na parang, ano unsa gud ni oy? Dili nako kay pwede ra man ako ni dili buhaton ning negosyohan ni. Ana ba conversion? Then matagal kasi ang resulta na parang walang nangyayari. Pero isang bagay ang natutunan ko, hindi pala ako tinatawag ng Lord na magiging perfect. Tuloy lang, Juvilin, no? Tuloy lang. Understand your purpose kung bakit nandito ka. Tinawag niya akong maging faithful. Sige lang, patuloy lang. Kaya sabi ko, habang my lifestyles, no? Kaya sabi ko kay Ma'am Beauty, this is now my commitment na mag-help sa imuha para sa growth ng ating team here in Negros. At habang naging faithful tayo, naging faithful ako sa maliit, alam ko maliit lang yung hakbang na ginagawa ko. Yung sabi ko kay Sir Jun, sige lang Sir Jun, small step lang to, pero darating ang panahon na yung ginagawa ko, sinimulan ko ngayon. Tahimik lang man siguro ko nga wala narinig, pero alam ko unti-unting kumikilos si Lord para sa akin. And I believe in that talaga, that God doesn't usually reward our speed man, no? Dili man yun sa speed nag-reward si Lord sa ato. He honors our faithfulness. So pero habang naging faithful tayo, no? Remain faithful, yun ang challenge sa atin. May isang malaking kalaban, no? Meron palang kalaban, no? Na halos lahat tayo dumaraan dito. Yes, tama yun, Ma'am Bio. Dahil ang kasunod na i-discuss ko sa inyo ay the letter N. No? Tapos na tayo sa J-O-R-N. Ito yung kalaban natin. Never compare your journey. At hindi yun maiwasan na magkumpara talaga tayo, no? Kahit na faithful ka, kahit ginagawa mo ang best mo, may isang bagay na pwedeng unti-unting sumira sa joy at confidence mo. At yun ang comparison. Kahit sino narinig ko last
last week I think si IMD May naka-mention din siya ng word na never compare. Huwag tayong magkumpara sa iba. Sa panahon ngayon, ang daming mga paraan na madali nating mai-compare ang sarili natin sa iba, no? Sa social media, isang click mo lang isang scroll lang sa Facebook, ang dami mo nang makikitang mga ay, grabe to, grabe kada adlaw na gyud ni siya baga sige pakita, grabe si Ma'am Feli, ana-ana. No, dili man ana to maiwasan, no? Di na to maiwasan na minsan mag-compare. Pero bantayan, no? Bantayan natin baka yung comparison, no? Pagko-compare natin sa sarili natin sa iba, yun na ang unti-unting pumapatay sa excitement natin na habang nagpatuloy tayo sa ating journey, no? Sa social media, makita natin, uy, ang dami niyang benta, ang dami niyang mga na nashiran, no? Ang dami niyang mga travels, daming mga lugar na napuntahan, ang dami niyang mga achievements at minsan napatanong tayo ulit, Lord, bakit parang sila ang bilis? Another question na naman, bakit sila parang ang bilis tapos ako ang bagal? Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi race ang buhay. Tama? Yes, at lalong hindi kompetisyon ang calling na ibinigay sa atin ni Lord. Remember, our calling is the mission nga para matulungan to help people live better every day, and this is not a competition. This is not a race. Kaya tignan niyo yung larawan. Sino yan? Ako ba yan? Hindi yan ako. Isang babaeng nakaupo, tahimik, no? Nakatingin sa magandang tanawin. Bakit siya nakaupo? Kasi minsan kailangan nating huminto. No? Pag unti-unti mo nang na-compare yung sarili mo sa iba, stop for a minute, no? Alahanin mo na ang journey natin ay yung sarili natin tung lakbayin. Kaya never talaga tayong mag-compare. Huwag nating habulin ang timeline ng iba. Ang mahalaga, nasa tamang direksyon ka pa ba? Dahil hindi mo talaga makukuha, hindi mo talaga matuloy-tuloy yung journey natin, nag-compare ka pa, ibang direction pa ang tinatahak mo. Dapat maisipan natin, alahanin natin, nasa tamang direction pa ba tayo, no? Sabi nga sa Galatians, focus on your own path because God's timing is perfect and your journey is unique. Lahat tayo may kanya-kanyang story. Kaya grabe, excited ako sa story ni Ma'am LV. Excited ako sa story ni Ma'am Joy, ni Ma'am Maricel, ni Ma'am Hazel, ni Ma'am Lorelai. May upline. Excited ako doon. Dapat lang focus on your own path, no? Ibig sabihin, wag nating sukatin ang buhay mo gamit ang progress ng ibang tao. May sariling timing si Lord sa bawat isa sa atin, no? I remember sa aking Queen of the Night, ilang years ko yung tinanim before pandemic pa. Yung kasabayan kong nagtanim noon, ang dami ng mga bulaklak. Pero first time kong na-experience this month na nagsimulang mag-open. Grabe, amazing talaga, no? Kaya naisipan ko, ganyan talaga. May sariling timing talaga tayo. May sariling timing ang bawat isa sa atin, no? May sarili tayong assignment, may sariling season, no? Yung iba harvest, ikaw nasa planting pa, okay lang yun. Because alam ko may sariling blessing din tayo nag-prepare sa atin ni Lord. Kaya na-realize ko sa journey, in my own journey, no? May mga panahon talaga na totoo naman talaga na matanong natin na bakit ang bilis ng iba? No? Bakit ang bilis? No, pareho naman tayong tinuruan, pareho tayo naka-attend ng training. Tinuro to sa akin, bakit ang bilis sa kanya? No, kapag lagi akong pero naisipan ko na kapag lagi akong nakatingin sa journey nila, hindi ko ma-appreciate na yung mga ginagawa na step ng Lord para sa buhay ko, hindi ko yon makikita. No, kaya gusto ko challenge para sa atin, do not compare talaga sa iba, no? Kaya tanong mo sa sarili mo, kanino ba madalas ikinukumpara mo yung sarili mo? Dapat i-compare mo yung sarili mo sa inner self mo. Dahil kalaban natin, unang kalaban natin is ourself, no? So, kung nasa mataas na rank na yung iba, matagal na ba sa business, mas maraming incentives, okay lang yun, no? Kaya kung sasabak tayo sa marathon, kung na-experience mo, hindi naman kailangan tingnan doon ng runner ang kaliwa at kanan. Ang ginawa ng runner, basta nag-run siya,
tumakbo siya, ibinigay niya yung best niya. At ganyan yung journey natin sa lifestyles na kapag lagi tayo nakatingin sa iba, of course, mawawala tayo sa focus, no? Totoo naman talaga, mawala talaga tayo sa focus. Kaya never ask God na kung sabihin to, I mean, hindi naman tinanong tayo or God never asked you to become someone else. He called you to become the best version. Yun tama, mag-testimony talaga tayo, no? Baka sa bukang bibig lang yun, pero totoo yun na the personal growth na we experience here in life says, hindi yun nababayaran ng pera. Because ikaw yun. Ikaw yun na nagiging best version ka ng sarili mo. Kaya ang sabihin ko sa inyo, comparison makes you forget how far God's already brought